Ito mga guys, stencil tips. Sa mga nagse-service, malaking tulong to sa mga madali ang stencil. Lalo ganito mga colored. Syempre, edit nyo pa yan. Pwede ganito para maging pang stencil na siya. Kasi ito mga gantong klase ng stencil, pagka pinrint ko to sa peri page, medyo may mga madidilim na part, dumidikit yung stencil paper. Yan, lalo yung mga ganyan. Ngayon, para maging ganito siya, kahit ganito yung image, magiging pang stencil na siya, kahit di nyo siya edit. Meron ng stencil maker. Punta lang tayo sa Google. Yan, punta tayo sa Google. Mali ulit. Yan, punta tayo sa Google. Yan, kunyari yan, stencil maker. Punta tayo dyan. Tapos click nyo lang tong pre-picture stencil maker. Mabilisan lang to, lalo sa may mga peri page. Yan, lalagay nyo lang yung dinownload nyo. Ito kunyari, yan, colored na yan. Gagawin nyo siyang pang stencil. Kayo na rin mag-a-adjust kung gaano kakapal para masundan nyo yung gusto nyong paglalining o gaano ka thick. Yan, diba? Nasa inyo na yan, kayo na magtimpla kung gaano kaliliit. Yan, diba? Kakapalan na ninipisan, kayo na bahala dyan. Diba? Maraming tulong din yan. Yan. Tapos ilalagay nyo na lang sa yan. Ilalagay nyo na lang sa peri page. Bluetooth nyo na lang. Yan, kuha na yan. Sa akin kuha na yung mga ganyan eh. Pagka pinrint. Mamaya mag-ano tayo ng video na nakaprint. Yan, nyari yan. Pag mag-save naman kayo, etong na-arrow down lang. Yan. Save to your computer. Kahit cellphone lang gamit natin, magda-download na yan. Yan, di ba? Ngayon kuha pa tayo isang sample. Isang sample na medyo dark. Ayun na pala yung dark. Kasi ang mga kinukuha ko yan, mga ganito. Ito, kunyari, yan. Ano pa yan eh? Madilim yan sa peri page pagka pinrint mo ng rekta. Kaya kailangan ng ganito. Ngayon, mag-a-adjust na lang tayo para makuha natin yung ibang details, di ba? Na-adjust naman siya eh. Nasa inyo na lang yan kung paano. Diba? Oh, yan, ganun ulit. Download ulit. Yan, save to your computer. Download. Yan, itong peri page na to. Yan, nakabox pa. Ito lang kasi gamit ko. Pinili ko to para pang service. Bubuksan muna natin. Yan. Nalagay natin tong stencil paper. Alisin muna natin tong isa. Tapon natin. Pause lang. Tapos balik tayo dun sa dinownload natin kanina. Yan. Ayan na yung peri page. Pwedeng rekta na. Kasi ako nag-edit pa ako dito sa mini. Yan, nag-edit pa ako dyan kasi dito nakapag-resize. Tapos kakrap ko na lang. Yan, kunyari yan. Yan yung ginawa natin kanina. Yan, di ba may sobra siya? Pwede ko pa siya i-crop. Di ba? Eh, may crop siya rito eh. Yan, di ba? Pwede ko siya i-crop dyan. Yan, kunyari yan. Yan, nakrop na natin. Okay. Kasi ito na yung design niya, lalakayan natin. Sample lang naman to. Yan yung ginawa natin kanina na dark pa siya, tapos ginawa natin pang stencil. Yan. Yan lang ginawa ko dyan, pero doon tayo, testing natin doon sa isa. Ito kasing rekta. Yan. Mali. Ito sa A4. Yan. Yan, testing na. Rekta na natin gagawin. Confirm mo lang.
stencil paper na to. Ididikit nyo na lang yan. Diba? Ang bilis ng trabaho. Hindi ko naman sinasabi na ako nakatuklas nito. Napanood ko lang din to. Pero matagal ko na siya ginagamit. Ngayon, siyempre, naisip ko na baka kita rin sa iba. Then, diba? Tsaka maganda oh. Ididikit nyo na lang. Hindi na kayo nahirapan mag-stencil. Sa mga madalian lang to. Ngayon sa mga realism, kailangan nyo mag-ano talaga. Mano-mano kung gusto nyo. Pero pwede rin naman to kung napakahusay nyo. Kasi ito,